Hello providers! Today tuturo ko po sa inyo kung paano gamitin yung calendar. The second menu sa bottom menu ng inyong provider app, this one, the calendar. And also po yung default time slots na makikita ninyo sa loob ng profile menu ng inyong service provider app. So ito po kasing dalawa, itong default time slots at itong calendar, they work together. So para maging maliwanag po, unahin ko muna i-explain kung ano ba ang calendar. So ang calendar, dito nyo isa-set yung availability ninyo to provide service sa mga in-add ninyong services sa inyong provider app. So for example, makikita nyo po October 29. So this is today kasi October 29 ngayong araw. Pag iurong nyo po yan, aabot yan siya hanggang November 28. So 15 days po kasi yan eh. Then mapapansin nyo po yung November 29, naka-gray siya, naka-disabled. So, ang mangyari po niyan, tomorrow on October 30, pag ito po umurong na dito sa 29, meaning nandun na po tayo sa October 30, ito pong November 29, mag-e-enabled na po siya. So, kumbaga yung 15 days na window, umuurong lang po siya ng umuurong sa kada araw na lumilipas. So, ganun lang po yung kanyang pinaka-logic. So, kunyari today, October 29, mapapansin nyo rin po yung October 28, naka-disabled na po yan kasi kumbaga yung araw na yan ay lumipas na. Then mababasa nyo po dyan, you have not set any available slots for this day yet. Please make sure to set this so that customers will be able to book your services. You can also set your default time slots with recurring options by tapping this message. So ano pong ibig sabihin nun? Kasi po, di ba tayo po ay nag-add na ng ating mga services dito sa ating service, services. Pero hindi po yan siya mabubook ng mga clients hanggat hindi po kayo nagsiset ng availability ninyo sa calendar. So for example, today on October 29, makikita nyo rin po yung 1 AM to 11 AM, naka-disabled na po siya. Kasi po, ang oras ngayon ay 11:09 AM. So meaning itong 11 AM natin na ito ay lumipas na po. So makikita nyo po yung oras ngayon, di ba, 11:09 sa top left ng aking app. So that's why disabled na po yung 11. Pero yung 12 po, enabled siya. Kasi kumbaga, paparating pa lang itong mga oras na to. So to enable a slot, for example today, October 29, gusto ko makareceive ako ng booking ng 12, kahit 1, 2, 3, itatap nyo lang po yung mga yan. So meaning, pag tinap nyo po yung mga yan at pinindot nyo po yung update, ibig sabihin po, pwede kayong mabook ng mga customers sa mga oras na ito. Mapapansin nyo po, di ba? Nagkaroon na po siya ng green circle. Ibig sabihin, open yung slots na yan. Pwede kayong mabook ng clients ninyo. Ngayon, for example lang, biglaan, mamayang 3:00, hindi pala ako po pwedeng mag-service. Meaning, hindi ako bakante ng oras na yan. So, what you will do is you just tap that slot. Kunyari yung 3 tsaka 4, itap nyo po, mapapansin nyo po pupula siya. Tapos po, pag pinindot nyo po yung update, ang mangyayari dyan, ayan na, babalik na siya sa kaninang itsura niya. Meaning, yung slot na 3 PM tsaka 4 PM naka-off, then itong 12 PM, 1 PM, 2 PM, and so on, lahat na may mga green circle ay naka-enable. Meaning, pwede akong mabook ng mga oras na yan. So, niintindihan nyo po. So, for example lang, nagbago ulit yung aking scheduling for today. Ayaw ko na mag-receive ng booking ng 12, pero gusto ko maka-receive ulit ng 4 PM. So, itatap nyo lang po yan siya. Then, tap nyo lang po ulit yung update. So, ganun lang po kadali. So, kumbaga, you can adjust your schedules on the go. Kumbaga, anytime, pwede nyong baguhin yan. Now, hindi lang po yung October 29 na po pwede ninyong baguhin. Kahit yung October 30. Lahat po yan pwede nyo na pong baguhin. So for example, on October 30 from 4 AM to 12 PM, gusto kong mag-accept ng bookings. Tapos sa 31 naman, 5 PM tsaka 6 PM lang ako bakante and 2 PM. So ganun lang po siya. Kumbaga tap nyo lang po yung gusto nyo, and kung gusto nyo baguhin yung mga green circle, gusto nyo alisin yan, tap nyo lang po para ma-remove siya sa inyong calendar slots. So ibig sabihin po, balikan ko po ang October 29. Sa October 29, makakatanggap ako ng booking ng 1 PM, 4 PM, 7 PM, yung may mabilog na green. So October 30 naman, 4 AM, 5 AM, makakatanggap ako. So it really depends sa schedule nyo po. On the go, pwede nyo pong bago-baguhin ang available slots ninyo. Ngayon po, pag may nag-book po ng slot na yan, magkukulay blue po yan siya. Tapos may bilog yan siya kung ilang po ang nag-book ng oras na yon. So, ganun po yung magiging itsura niya pag may nag-book dyan.
Ngayon po, syempre, tatanungin nyo naman sa akin, paano kung yung buong linggo na ito, let's say from October 30 Monday, gusto ko, ako ay available ng 8 a.m. hanggang 6 p.m. So tulad po nitong ginawa ko ngayon. Tapos tomorrow, kunyari for example, ito na po yung ating October 30, no, nung Monday, 8 a.m. tsaka 6 p.m. na slots, available po siya. Gusto ko rin sa 31, ganun din ang mangyari. Ngayon, it's hassle naman kung lahat ng mga slots na ito ay babaguhin ko pa isa-isa. Di ba, kunyari, ganyan po ang gagawin natin. Tapos punta naman tayo ng November 2, ganun din. Hassle naman yun, di ba? Kasi ang haba ng, ang haba ng buwan para baguhin yan isa-isa. Doon na po pumapasok yung default time slots. You can tap this or you can tap your profile. Then punta po tayo ng default time slots. Okay? So, before I change anything here, balik muna tayo sa calendar. So, sa calendar natin, makikita nyo po yung 29, yung 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m. naka-enable. Yung 2 p.m. naka-off. Sa October 30 naman, 8 a.m. to 6 p.m. naka-enabled. Sa October 31, itong 2 p.m., 5 p.m., tsaka 6 p.m. lang. Ngayon, gagamitin natin yung power ng default time slots. So, default time slots po, for example, on a Monday, makikita nyo po dito sa taas, di ba? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sa Monday, ang aking operation or ang pagtanggap ko na booking is from 8 a.m. hanggang 6 p.m. Okay? Tapos gusto kong gawin ngayon. Pwede nyo rin baguhin to. Kunyari sa Tuesday naman, 9 a.m. lang. Pwede nyo pong gawin yan. Or, to make it faster, pwede nyo gawin, punta kayo ng Monday, sinet nyo po di ba yung 8 a.m. hanggang 6 p.m., i-copy to nyo po. So, ang gusto ko ngayon gawin, yung Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, i-copy ko yung ginawa ko sa Monday. Ngayon po, pag tinap nyo po yung Tuesday, yung Wednesday, yung Thursday, yung Friday, pare-parehas na po sila ng default time slots. Ngayon, yung Sabado, since hindi natin dyan kinapi yung schedule na ginawa natin nung Monday, bakante siya. Kasi ang gusto kong mangyari sa Sabado, ako ay tatanggap lang ng booking from 8 a.m. hanggang, let's say, 12 p.m. Okay, save. Yan pala yung pagsisave. Then sa Sunday naman, let's say, hindi ako maglalagay ng Sunday. So, balikan po natin ulit yung Monday. Makikita nyo po, may 8 a.m. to 6 p.m. Tuesday, 8 a.m. to 6 p.m. Wednesday, 8 a.m. to 6 p.m. as well. Thursday, 8 a.m. to 6 p.m. as well. Friday, ganun din po. And on Saturday, 8 a.m. to 12. Then Sunday naman, wala. Kasi gusto ko magpahinga niyan. Ngayon po, make sure lang po na pag binago nyo po yung mga settings na to, itap nyo po yung save, which is actually natap ko na rin siya kanina, accidentally, sorry. So, tap nyo po yung save. Then, ayan, magsasave na siya. Changes saved successfully. Do you want to apply this to your calendar now? So, doon na po lalabas yung magic. Pag pinindot nyo po ngayon yung apply, ito po ang makakita nyo dyan. This will reset all your calendar slots except slots na meron ng nakabook, no? So, sa ngayon nga naman kasi wala namang nakabook sa akin. So, mare-reset po lahat yan. So, what will happen is, kapag in-apply ko po ito, lahat ng mga nakaset dito sa default time slots ko, i-apply niya dito sa ating calendar. So for example, di ba ito yung setting ng calendar natin kanina. So kung ano yung ginawa natin dito sa default slots ng Monday, kung ano yung Monday sa calendar natin, gagawin niya sa iyong, kung ano yung Monday dito sa ating default time slots, kung ano yung Monday sa ating default time slots, kung ano yung Sabado sa ating default time slots, i-apply niya po dito sa calendar. So, makikita niyo po ngayon, yung Monday na to, i-apply niya yung mga Monday din sa default time slots. Kung ano yung Tuesday sa default time slots, i-apply niya rin po dito sa inyong calendar, and so on. So, to see the magic, just tap yung ating apply to calendar dito sa default time slots. Apply to calendar. Apply now. And that's it. Pag bumalik po kayo ngayon ng inyong calendar, makikita nyo po na yung Sunday natin wala ng slot. Yung Monday meron ng 8 to 6 p.m. Tuesday 8 to 6 p.m. Wednesday 8 to 6 p.m. November 2, that's Thursday, 8 a.m. to 6 p.m. as well. November 3, Friday, 8 a.m. to 6 p.m. as well. And eto na, Sabado. Maalala nyo po nung Sabado, di ba? Sa default slots natin,
yung Sabado ang ginawa natin, lahat ng Sabado is 8 a.m. to 12 p.m. So dapat ngayon, pag tinap natin tong Sabado sa ating calendar, dapat 8 to 12 yan, hindi yan 8 to 6. So when I tap November 4, Sabado, ayan na. Nakita niyo po, 8 a.m. to 12 lang siya. And etong Sunday, since sa default time slots natin, wala tayong dineclare na available slots, pag tinap po natin ngayon itong Sunday, ayun na, wala siyang slots. So yun po yung power ng ating default time slots. Para hindi nyo na iisa-isahin yung araw ng inyong calendar, pwede nyo gamitin yung default time slots. Now, what will happen? For example lang, gusto kong baguhin itong mga nakalagay na sa calendar. Wala pong problema. Tulad po ng ginawa natin kanina, kunyari nagbago lang yung inyong schedule, itap nyo lang po ulit yan. I-update nyo po. So ngayon, yung October 30 ninyo, nawala na yung 1 p.m. to 3 p.m. Pero hindi maapektuhan yung Monday na November 6. Okay? So that's how you change your calendar, your available slots. Ngayon po, pag dumating po yung November 29, kasi diba today is October 29 eh. So today is October 29 Sunday. Pag dumating yung October 30, meaning itong October 30 is nag-move na dito, tapos ito October 29 nag-disabled na po siya. Then etong ating November 29 ay nag-enable na. Kung ano, since ang November 29 is Wednesday, kung ano po yung sinet po ninyo dito sa inyong default time slots na Wednesday, ay automatically mag-a-apply na. So meaning, every day passes, every day na dumarating, kung ano yung nakaset sa inyong default time slots, automatic na po yan i-insert ng ating system. So, kumbaga, apply na po yung default time slots nyo for today, tomorrow, and so on. Diretso na po yan, automatic nag-a-apply. Ganun lang po. Ngayon po, kung ayaw nyo naman may automatic nag-a-apply sa inyong calendar, what you need to do lang is i-remove nyo lang po yung mga slots dito. Ganun lang po siya. Then, copy to lang natin to ulit. Copy to natin lahat. Kumbaga, erase ko lang. Save, syempre. So, ang mangyari po niyan, pag nakaganyan po na empty po yung inyong default time slots, wala po siyang i-insert or wala po siyang i-apply sa mga paparating na araw sa inyong calendar. So, eto pong calendar providers, the reason why we made it this way is kasi para on the go, you can change your availability. Kasi syempre, since we are freelancers or companies or gustong rumakit, na gusto magkaroon ng extra income, hindi rin natin minsan hawak yung schedule natin. That's why ganito yung ginawa ng aming team para talagang kahit anong mangyari sa inyong araw, may mga nangyaring bigla ang lakad or what, you can just easily manage your schedules here. So, ganun lang po siya. And if ever may mga questions pa kayo kung paano i-maximize ang inyong calendar at ang inyong default time slots, you just tap this help here. Ito mukhang help na yan, yung itong live support. Then, meron po kaming support team that will assist you sa inyong mga concerns and queries and also suggestions if you have any. Maraming salamat po. Yan ang ating calendar and default time slots dito sa Render.